si Baal ay talaga namang dadami anak nila. Amen? At talaga namang magiging matika sila. Lahat po, yung kanilang mga animals ay mga ganun po. Yun ang pinaniniwalaan nila. At higit sa lahat, yung kanilang mga pananim ay talaga namang pong mayayabong. Production and prosperity were dependent on Baal. Kung Baal worshipper ka, nakadepende production at saka yung pagyaman mo dun sa kay Baal na pinili mong sambahin. The Ras Sharma text, isa pong libro ito, an important archaeological finds, praises Baal as the God who has power over rain. May isa po silang nahukay na libro or tablet, at sinasabi po rito na si Baal daw, when they worship him, they say, you are the God who have power over rain, a God who have power over winds and clouds, and therefore over fertility. Kaya sa worship nila, bakit nila ginagawa yun? Gusto nilang mapagpala. Amen? Pinili nila si Baal para pagpalain. Ano pa ho? Para yung kanilang mga ari-arian, lalo na yung pananim, talaga pong tumubo. Kaya, sabi nila, kaya ni Baal magpaulan. Yung hangin na yan, kailangan natin. Kaya natin tawagin si Alan. Si Baal. Sisipulan lang nila si Baal, darating na. Baal was also worshipped as the weather God. Amen? The God of storm, of rain, and, sabihin natin lahat, good crops. God wants the Israelite to see who is more powerful. That's why 3 years of famine, sino mas powerful? Amen? So the Lord will not forget, dito sa sinulat ko dito, hindi talaga nalilimutan ng Diyos na hindi yan ang tamang sambahin ninyo. Ayoko dyan kayo. Mapapahama kayo. Walang pag-asa yan. Dito, ito mababasa mo na tungkol kay Baal, di po ba? Meron po, napunta kayo sa mga Chinese temple, tapos may mga nakatayong gano'n. Noong nasa Singapore po kami, Chinese New Year, andun kami sa Bugis, meron po isang nakaganon na Diyos nila. Tapos babasahin mo sa baba doon, yung mga, kung sino siya. Ako naman nakikibasa rin. Di po ba? Basa. Mahilig din ako magbasang gano'n. Tapos ano yung kanyang kayang gawin sa'yo? Yun po yung nakalagay doon. No? Kung anong year ka, ito, yung mga ganun po di po ba? So sabi ko, dito, ba't nakatayo lang ito dito? Walang magagawa. Yun po yung sinasabi dito. Bakit sila nag-worship kay Baal? Kasi nabasa nila, nalaman nila, at sumunod na sila, mukha ito yung kayang gawin ni Baal. So ang Diyos po, gusto itama yun, iayos. Hindi para parusahan sila, kundi gustong itama sila sa tamang pagsamba. Amen? Amen. Yun di pong gustong gawin sa atin ng Panginoon. Tuloy natin. Kaya 17 to, ilang taon? Actually, 3 years po ito na nangyari. 3 taon na wala po, naman habog man lang ang ulan. Mapabilis po tayo, tuloy na natin yung kwento. Kaya po, sinabihan, pagkatapos sila mag-usap ni Ahab at saka ni Elijah, ito po sumunod na pangyayari, verse 2. 1 Kings 17:2. Then the Lord said to Elijah, ganda po, nakipag-usap si Lord kay Elijah, ano po? Parang sa inyo, nakipag-usap po si Lord, amen? Kinakausap po ba tayo ni Lord? Amen. Go! Ayan po gustong sinasabi rin ni Lord pag kinakausap tayo, go. Direction po. Nagbibigay ng direction si Lord. Sabi ni Lord, go to the east and hide by the Kerith brook at a place east of where it enters the Jordan River. Sumunod, drink from the brook and eat what the ravens bring you. For I have commanded them to bring you food. Famine? 3 taon? Famine? Amen? Yung propeta, yung meron kaugnayan sa Panginoon, ay hindi po magugutom. Sumunod pa sa direksyon, sabi ng Lord sa kanya, go. Where? To the Kerith brook. At a place east of where it enters the Jordan River. Ano po doon? Pagdating doon, famine! Walang ulan! Drink from the brook. Walang ulan Sila doon lang nagdedepende. Pag walang ulan, ano po mangyayari? Drought. Ano po mangyayari? Lahat pananim nila, wheat, walang tutubo. May pagkain, unti-unti mawawala. Pero sabi rito ang Diyos ang nag-command, go, eat what the ravens bring you. Ang ganda po, ang waiter pa, raven. Amen. Ayun po yung nasa family ng crow. Amen? Tingnan mo natin, sumunod na basahin natin. So Elijah did. Brothers and sisters, pag may pinag-go pa ni Lord, gaya niya si Elijah. Go. Elijah did as the Lord had told him and come beside Kerith brook. Ano po nangyari? Sabi sa kanya, go,
drink from the brook. The raven will bring you food. Eat it. The raven brought him bread and meat one time. No? Each morning and evening. Mga major meal, morning and evening. Dinadalang po siya. Hindi mo mag-ilig mag-breakfast siguro, kaya brunch ang pagkain sa morning. Amen? So, tingnan natin. Bring him bread and meat. Eh, wala naman. Lord, so, pinagdala mo sa akin. Wala namang oven. Paano ko makakain ng bread dito? Paano ko mamamasa to? Lord, diba, bread na nga ako eh. Amen? Meat! Lord, paano ko lulutuin to? Alam niyo po ba, yung ginamit na word na bread and meat ay lutong bread, new bread, at saka new meat. Kung paano po ito nangyari, hindi ko po maintindihan. Amen? Meron po isang nagluluto sa man lugar, dahil sa ibang lugar ay meron ng famine. Nakuha niyo po ako. May magluluto, at sa kanyang lulutuan, lalagay niya lang doon, kasama na yung bread and meat. Hindi ko alam kung binalot, pero paano bubuhatin ng raven yon? Ravens, oh, marami. Ravens, ngayon ko lang na po na. So maraming ravens. Hindi lang po isa. So mapadali po, may nagluto, nilagay dyan. Nagdating po yung ravens. Amen. Sa Singapore, di ba maraming ganon? Yung iwanan mo yung pagkain mo, kita mo, ay, pagkain ko, babalik ka na eh. Andun na yung mga ibon. Tinatantan na, hindi na tinatantanan yung pagkain mo. So ganun po yung nangyari. May nagluto, ginamit ang Lord, nilapag niya doon. At ito na po yung raven. Dami nila. Kinuha mo nila. Alam niyo po ba yung raven ay napaka-takaw po sa pagkain. One of the most greediest na ibon. As I research, ano ba itong raven na to? Isa po siya sa mga crow, na isa po sa mga matakaw. Ayaw magbigay. Amen. At kinakain niya po, ang paborito niyang pagkain, meat and bread. Pero Lord po, ang galing po ng Panginoon, gagamitin niya pa yung mga hindi-expect mo, hindi gagamitin. Yung raven, dumating, kinuha. Alam niyo yung direksyon? Yung isip niya, prinogram ko na, hindi mo kakainin yan. Lumipad ka. Pumunta ka sa Kerry Brook. Bumaba ka dyan. Iwanan mo yung pagkain. Si Elijah naman po, kain. Wow! Meron kumakalam na yung kanyang tiyan, hinihintay niya na lang. Ayan na sila, di-deliver. Waiter! Waiter, dumarating po! Mga server niya, mga ibon. Ayun po, kita niyo po, sabi sa kanya ng Lord, go. And he did. And he was blessed. Yung labas, famine. Iba po yung mga nasa Panginoon. Amen. Kayo po yun. Amen. Sabihin mo ako yun. Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. Kapatid, ilang araw yun? Hindi pumapalya. Morning and evening. Each morning and evening. Ang Lord po, ayaw mabulunan si Elijah. That's why, dyan lang mo sa katabi niya, may brook. He drank from the brook. But after a while, the brook dried up. Ba't natunaw na? Ay, nawala ng tubig. Itong isang taon, 2 taon, walang ulan, ano pong mangyayari? Totoo lang po yun. Hindi ibig sabihin nun, ay, pinabayaan na ako ni Lord. Yung paligid po, di po masabi, famine, walang ulan at walang dew. Ano po mangyayari sa tubig na umaagos? Mauubos po. Naubos. Yun po explanation doon. Hindi po ang Diyos ang may gawa. Yung nature na yon, naapektuhan siya ngayon. Nakikita niyo po, ang ganda po, ano? For there was no rainfall anywhere in the land. Sinabi na rin po nung propeta na nagkikwento ng 1 Kings. Verse 8. So what happened? Punta ko tayo sa verse 8. Before we go there, ano pong ibig sabihin nito? Kung meron pong halimbawang tumigil na provision ng pinagagalingan ay raven o brook. Alam niyo po yan, andito yung brook. Natuyo. Antay siya ng antay. Hindi bale. Pwedeng sabihin ni Elijah po, hindi bale. Laway ko na lang ang pang-iinom ko. Hintayin ko yung raven. Wala na rin pong dumating raven. Pwede niya sabihin ganun eh. Yung raven, di pumapalya yan eh. Subo ko na yan. Hindi po na dumating. Natuyo yung tubig. Walang raven na dumarating. Kung meron man siya kinukuha ngayon, hindi niya, nabuhili ito ah. Sabi ng raven, bibigyan na naman kita, hindi na, akin na lang ito. Kinain niya na ho.
Hindi na nakarating kay Elijah. Yun po ay isip ko na lang. Wala po dito. Kaya po, ano nangyari? Ito po ang sumunod na pangyayari. Ang Diyos po ay magpo-provide another means, ways, or channel kung tumigil yung raven at saka brook na mag-provide. Proven na po natin yan. Amen? Expect ka, ayan na yung raven. Nakanganga ka pa. Namuti na ang mata mo dahil nakadepende ka na kay raven, hindi na sa Diyos ang nagpapadala ng raven. Nakadepende ka na sa tubig, natuyo. Hindi na sa Diyos na nagpapaagos ng brook, ng tubig. Nawala po. Pero Diyos po, hindi po titigil. Tingnan po natin sa mga pangyayari. The widow at Sarephat. Sarephat is a place outside the territory of Israel. Wala po siya sa Israel. Itong pupuntahan niya ito, sabi sa kanya kasi sa verse 8, you'll go to this place, Sarephat. Amen? It is a Phoenician territory where the wife of Ahab, sino ba yung asawa ni Ahab? Si Jezebel. Amen? May dalawang paa ho yun, wala pong buntot na isda yun. Live near a Gentile and an enemy place. Pinapupunta siya ngayon, tumigil yung tubig. Yung paghahatid ng pagkain, tumigil, sabi sa kanya ng Diyos, mamaya mabasa ko natin, pumunta ka sa lugar ng kaaway. Kaaway pa hong pinuntahan. So, tingnan po natin yung story. Isang hentil na babae, isang Phoenician woman. Remember in the Bible, may Phoenician woman din na lumapit sa Panginoong Jesus. Ito rin po isang Phoenician woman na ginamit ng Panginoong Jesus. Then the Lord said to Elijah, the Lord said, yung una, go, and he did. Another word again, verse 9, go and live in the village of Sarephat, near the city of Sidon. There is a widow there. Nauhaw ako dun sa kapamin. There is a widow there who will feed you. Ano yung unang nag-feed? Raven. Now, widow. Ibig sabihin ng widow, walang asawa. Siyempre po, I have given her my instructions. Nakikita niyo po? Punta ka doon. Meron na akong binigay na instructions na. Amen? Board and lodging, breakfast, bed, andun lahat. So we went to Sarephat. Yung po ang Diyos natin maganda. Amen? Nakikita niyo po? Amen, church? Are you with me, church? Amen. Nakikita niyo? Tuloy natin. So he went to Sarephat. As he arrived at the gates of the village, he saw a widow gathering sticks, and he asked her, would you please bring me a cup of water? What do you think about? Would you please bring me a cup of water? As she was going to get it, he called to her, bring me a bite of bread too. Parang British siya. Verse 12, but she said, I swear by the Lord your God. Kaninong God? Sa widow po ba? Hindi. Your God. I swear sa Diyos mo that I don't have a single piece of bread in the house. I don't have a piece of bread in the house. Lord, siguro sa isip ni Elijah, Lord, sabi mo, meron ka na instructions na pinadala ron. Kaya ganito ako magtanong, can I have a cup of water and a bread too? Kasi alam ko, pinubay mo na, parang raven at saka yung tubig. Bakit ganito? Minsan expected natin, di po ba? Hindi kagad nangyayari. Tingnan mo natin. And I have only a handful of flour left in the jar and a little cooking oil in the bottom of the jar. I was just gathering a few sticks. Inistorbo mo pa nga ako, dinagdag ko na ngayon, to cook this last meal. And then my son and I will die. Aba, may pag-asa po ba itong taong to? Bakit o ganun? Wala na nga po, di po ba? Famine na, nakukuha niyo po ako, kaya sila yung natitira na lang nila kakaunti. Oil, at saka wala na akong nagagawang, naharina eh. Yung oil nila, kakaunti na rin. Sabi nila, kaya nga namunguha na akong kahoy. Maraming tuyong kahoy. Luluto ko na itong uling ito. Itong bagay na ito. Pinila niya, Lord, ba't naman ako pinadala rito? Hindi mo naman ito gagamitin. Di po ba? Parang ganun po. Yun lang sa isip ko. Tapos sabi niya, ando na instructions eh. Dinadagdagan ko lang ng konting Tingnan natin sa 15. So she did as Elijah said. And she and Elijah, anong ginawa niya? She did as Elijah said. Anong ginawa niya? Niluto niya rin o. She and Elijah and her son continued to eat from her supply of flour and oil for how many? How many? 20 days. Kung paano nangyari yun, hindi na po sinabi rito. Pero makita natin dito, kumain po sila. Tingnan natin sumunod. For no matter how much they used, there was always enough left in the containers.
just as the Lord had promised through Elijah. Sabi nga natin, wow. Piruin mo, yung sisidlan mo, hindi po nauubos. Saan? Kuha ka ng bigas, bumili ka ng 5 kilo, dalawang taon talaga, yung 5 kilo. Tignan niyo mo ako, yung natira 5 kilo, kuha ka lang ng kuha. Amen? Pag punta mo dun sa yung lalagyan ng rep, ano ba ito? Hindi naubos yung itlog May nangingitlog yata rito. Kaya po, di ba yun po nangyari sa kanila? Pumalya po ba ang Diyos? Sabi rito, for many days, they eat from her supply of flour and oil. Sabi niya, katiting na nga lang ito, isang pagkain na lang, at mamamatay na kami. Hallelujah! And ito po yung, nasaan pa rito, no matter how much they use. Sabi ni Elijah, ayoko nung dahil katiting na pancake. Pwede bang lakihan mo yung mga ganun? Tapos, ganun ang 3 taas. Lagyan mo ng mga sidings. At saka, yung mga orange juice, at dagdag na lang mo yun. No matter how much they use. Sabi ng anak, Mami, gutom pa ako Pwede pa bang kumain? So, anak, no problem. Punong-puno ang ating sisidlan. Wala siya. Hindi siya nagtataka. Na-experience siya na ho yun. I pray na-experience na ho natin yun. Kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen. Just do. Amen? She did as Elijah said. And the word of Elijah is the word of God. Sabi sa kanyang Panginoon, eto, gawin mo to. At ito mangyayari sa'yo. Ang dami pong ganun sa Biblia sinasabi sa atin. Wow, na-experience. Ito, kinakita ko na sa buhay ko Marami na po ito Amen? Napakarami na ho. Napagluto na nga ako ng Panginoon ng sinaing Ito, hindi ko malimutan. Napagluto na ho mga bagyo. Namatay ang kuryente. Di kuryente ho yung aming saingan. May bigas naman kami, may tubig kami, wala kaming kuryente. Bumabagyo, namatay ang kuryente. Sasalan lang namin, 3 kami. Hindi namin malimutan. Kumuha lang kami papel, nilabungos namin, lagyan namin sa pandakot. Baka masunog pa yung lugar dahil puro kahoy. Wala rin sabi niya, wala na. Yung pag-angat namin ng sinaing namin, luto yung sinaing namin. Pinakitahan kami ni Lord. At nakakain kami, palapakan natin na kami. Maraming yung bagay. Sabi niya, Pastor Ripe, siguro luto na yan. Hindi po talagang kita namin nugasan ng kasama ko Pinatong niya, biglang sabi, ay, namatay! Ang ilaw, paano tayo? Ginawa namin paraan. Amen? Hindi ko na lang mga kasama yung kasama ko pwede ko sa inyo. Patuntahin sila rito na para magpatotoo. Pero ako mismo nakita. Ang Diyos ko kaya magmilagro sa buhay niya. Sa araw-araw, gumagawa siya ng milagro sa buhay niya. Palakpakan natin ang Lord. The woman had another problem. Napadami yata ang pagkain. Ito ang nangyari. Verse 17 to, sometime later, the woman's son became sick. He grew worse and worse, and finally, he, what? Died. She then said to Elijah, "O man of God, what have you done to me?" Ayun, pangit naman po, no? Yung, nasisisi pa ho, yung pinagagalingan ng favor of blessing. Malimit po yan, di po ba? Marami sa family niyong ganyan minsan. Kung kailan ka pa na-born again, ito nangyari sa atin. Hindi nila alam dahil sa pag-born again ng pamilyang yun, sila po'y naligtas sa mas magandang kapapahamakan. Unang-una yung langit. Amen? At sinisi na, huwag na tayong magpunta dyan sa born again church na yan. Humihirap lang ang ating paano naman, syempre, binabago yung buhay nila. Dati ito yung kanilang lifestyle. Kaya lang gawin lahat, ang ginagawa na lahat, lalo na yung mga hindi dapat gawin. Inaayos po ng Panginoon para sa ikabubuti rin nila. Amen? At sabi nila, ang sinisisi po, yung lingkod ng Diyos, yung gawain ng Diyos, at yung Diyos mismo. Actually, sinisisi niya rito yung Diyos. Have you come here to punish my sins by killing my son? O, sin conscious pa ho. Marami akong nagawang kasalanan. Itong taong ito hiyentil, at marami talagang nagagawang pagkakamali. Sumasamba rin ito kay Baal Sabi niya, ito ba reason? Kaya ako na paparusahan. Hindi niya ho alam. Ang Diyos punong-puno na ng biyaya sa kanya. Actually, gusto na ayusin, naayos lang ng Panginoon ng buhay niya at binigyan niya siya magandang buhay. Nagkaroon lang ng panibagong trahedya na matindi rin naman, namatay yung anak niya. Pero hindi niya alam kung ang Diyos na hindi nauubos yung aking lalagyan ng wheat at saka ng oil. Kung kahit ganong pagkain ang kainin namin, hindi na kaya kayang gawin ito. Amen. Wala naman ang pinanggagalingan yung wheat ko. Verse 19, but Elijah replied, "Give me your son." Sinisiyo ba siya ni Elijah?